Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Oh wow! What a beautiful view, mister! Malawak na napangiti si Nathan nang marinig ang boses ng anak niya na puno ng pagkamangha habang tinatahak nila ang malawak na lupain ng hasyenda. You look like what are you seeing? Malambing naman na tugon niya dito habang nakahawak siya sa renda ng kabayo. Mabagal lamang ang kanilang pagpapatakbo at gusto pang makasama ng matagal ni Nathan ang kanyang anak. Alam niya at sigurado siya na hinahanap na ni Isabela ang anak nila. Ngunit kahit ngayon lang, gusto niya itong makasama ng matagal dahil malabong mangyari na maulit pa ito. Of course, mister. It's like I want to live here forever and I will ride this beautiful horse every day and you will be my driver. Nasasabik pa na boses sa saad nito sa kanya. Humahagik-hik pa ito dahil sa huling sinabi nito. Of course, his son could live here. Kahit naman ay tinakwil siya noon ng kanyang abela, ay paniguradong sa anak na niya mapupunta ang Hacienda Montemayor. Lahat ng natatanaw ng bata ay mapapasa kanya balang araw. At kung siya lamang ang masusunod, ay mas gugustuhin niya ng dito tumira ang kanyang mag-ina at magsama sila. Ngunit alam naman niya na malabo iyong mangyari. Hindi sila ganoong katulad ng natural na mag-asawa ni Isabela. Dahil sa bukod sa walang pagmamahal na namamagitan sa kanila, nag-umpisa rin sa mali ang lahat. At sa kanilang dalawa ay siya lamang ang nakadama ng pagmamahal kay Isabela. Of course, anong inaasahan ni Nathan na magkakaroon ito ng kakaibang nararamdaman sa kanya sa kabila ng mga kahiyupang nagawa niya? Isabela was not stupid to fall for him. Imposibleng mangyari iyon. Napabuga ng hangin si Nathan at tiningnan ang kanyang anak. Matapos niyang pahintiin ang kabayo, malapit sa burol na pinuntahan niya kanina. Kung pahihintulutan ng tadhana, mas gugustuhin ko rin na dito na kayo tumira. Halos pabulong na saan niya habang nakatanaw siya sa bundok. Ha? What does that mean po, mister? Nagtataka namang sambit ng anak niya sa kanya. Nilingon pa siya nito. Ngumiti naman siya dito, lalo na magtama ang kanilang mga mata. Nothing, kiddo. Don't mind it. May I know your name anyway? Kanina pa tayo magkasama. Nakangiti pa ring sambit niya dito. Umangat din naman ang sulok ng labi nito at kapagkuwan ay napakamot sa batok niya. Oops! I forgot it po. I'm sorry. My name is Ethan po, mister. And you are? Sambit nito at saka inabot ang kamay niya. Mas lumawak pa ang ngiti ni Nathan. Talagang hindi maitatanggi na sa kanya ang batang ito, lalo na at para lamang silang nananalamin habang nakatingin dito. Ganitong-ganito ang itsura niya nung maliit pa siya. Ethan, what a nice name you have, kiddo. Tugon naman niya at saka niya inabot ang kamay nito. I'm Nathan, but you can call me daddy. Alam ni Nathan na makapal ang mukha niya sa parting iyon, lalo na at hindi naman siya nagpakaama sa bata. Simula nang ikasal sila ni Isabela. Pero nagbago na siya ngayon. Nagbago na siya. At kahit ngayon lang, dahil alam naman niya na ito na ang huling makakasama niya ang kanyang anak at paniguradong matatagalan na ang kasunod at gusto niyang marinig mula sa labi nito na tawagin siyang daddy ng kanyang anak. Daddy? Nagsalubong ang magkabilang kilay nito. Tumango naman siya. Yes, daddy. You can call me daddy. Pag-uulit pa niya dito. Malambing ang boses ni Nathan. Napanguso naman ito at umiling dahilan upang magsalubong ang magkabilang kilay niya. But I already have a daddy po and he will be jealous once he learn na may iba pa po akong tinatawag na daddy. So I'm sorry po, mister, but I can't do that po. Dahil sa narinig niyang tugon ni Ethan ay kusang nabura ang ngiti sa labi ni Nathan. Tila nakalunok din siya ng kung ano at hindi siya makapagsalita. Ganun ba? Napatikim siya.
Pilit niyang tinatago ang kirot ng kanyang nararamdaman sa kanyang puso. Nasaktan siya sa kanyang narinig. Ang tinutukoy ba nitong daddy ay yung lalaking kasama ni Isabela nung nakaraan sa plaza? Malawak ang kutob niya na anak niya si Ethan. Pero bakit may kinikilala itong ama? Inako ba ng lalaking iyon ang responsibilidad na dapat ay sa kanya? May relasyon ba si Isabela at ang lalaking iyon? Iyon ba yung tinutukoy nito na kasintahan niya at magpapakasal na sila? Kaya gusto makipaghiwalay ni Isabela sa kanya? Kaya ay magpa-file ito ng annulment sa kanilang dalawa, katulad ng nabanggit nito sa kanya sa plaza? Ang daming tanong na namuo sa isipan ni Nathan ng mga oras na iyon. Ngunit isa lang ang nararamdaman niya sa mga oras na ito. Nasasaktan siya. Parang pinipiga ang puso niya at hindi siya makahinga. Ngunit wala naman siyang karapatang magreklamo dahil kasalanan naman niya ang lahat kung bakit hindi siya kinikilala nito. Nakita niya ang pagtango ng bata. Yes po, mister. But you know what po? Umangat ang kanang kamay ni Ethan at dumapo iyon sa kanang pisngi niya at hinaplos si Nathan doon, dahilan upang pakiramdam niya ay tila natunaw ang kanyang puso. It's just a simple gesture, pero gustong mapaiyak ni Nathan. Ramdam na ramdam niya ang connection nila sa isa't isa, ang tinatawag na luksong dugo. Nandoon pa ang kirot sa kaalamang may kinikilala ng ama ang anak niya, ngunit nabawasan iyon dahil sa ginawa nito ngayon. You look like my daddy Fiero. Inisenteng saan nito. Napatikim si Nathan. Really? Nakangiti pa ring sambit niya dito. Hindi niya pinahalatang nasasaktan siya. At kahit hindi niya alam at tinutukoy ng bata ay nakisabay siya. I look like him? Dagdag pa niya. Tumango naman ito. Yes po. I can see him in you while looking at you. Kaya ba ititig na titig sa kanyang-kanyang anak dahil nakikita lang nito ang kinikilala niyang ama? Well, since I look like him, like what you have said, can you call me Dada, then? May pagsusumamo sa boses sa sambit niya. Kahit iyon na lang ay sana man lang pumayag ang anak niya. Ngumiti ito. Okay, sure Dada. I have a new Dada now. Napapalakpak pa na sambit nito sa kanya. Niyakap ni Nathan si Ethan. Kahit iyon lang, kontento na siya doon. Nagpatuloy sa pangangabayo si Nathan at Ethan at hindi niya namalayang dumidilim na pala ang kalangitan dahil sa nagbabadyang pagbuhos muli ng ulan. Kapwa sila napatingalang dalawa doon nang maramdaman nila ang paunti-unting pagpatak noon. Dada, I think it will rain po. Please, let's go home na po. I'm scared of the thunder. Sambit nito sa kanya. Yes, son. Minadali na ni Nathan ang pagpapatakbo kay Train. Ngunit dahil sa malayo na ang narating nilang dalawa ni Ethan, ay hindi pa sila tuloy nakakarating sa mansyon, ay tuluyan ng bumagsak ang ulan. Mabuti at malapit na sila sa burol. Doon sila tumuloy sa kubo. Nagmamadali pang binuhat ni Nathan si Ethan papasok doon. Stay here, kiddo, okay? Itatali ko lang si Train sa puno. Sambit niya at nagmamadali ng lumabas ng kubo. At matapos niyang itali ang kabayo, ay muli siyang pumasok sa loob. At doon labis ang pag-aalalang nararamdaman ni Nathan nang makitang nakatago na ang anak niya habang nakatakip ang magkabilang kamay sa mga tenga nito. San? Agad niya itong dinaluhan at iyakap ng mahigpit. Dada, I'm scared. Sambit nito at saka siya niyakap ng mahigpit. Don't be scared, I'm here. I won't leave you, I promise you that. Aniya sa kalmadong tono. Umiling naman ito at binuon na mukha sa pagitan ng kanyang leeg at balikat. Ethan, my son, look at me. Look at me, kiddo. Pagkuha niya ng atensyon nito habang hinahaplos niya ang likuran nito. The thunder won't hurt you. Dada's here. He won't let the thunder near you. So don't be scared, okay? Pagpapakalma niya dito sa kabila ng malakas sa pagbuhos ng ulan. At makalipas nga ang ilang minuto ay ramdam niya ang pagkalma ng katawan nito. Gumaan ang pagkakayakap nito sa kanya. Nakita niya ang pagtingala nito sa kanya. Promise, you won't let the thunder come near me, Dada? Inosente ang kulay ng chocolate nitong mga mata na nakatingala sa kanya. Ngumiti naman siya at hinalikan nito sa noo.
I promise you, Ethan. Dada won't let the thunder come near you and hurt you. I will protect you always. I promise you that. Hindi man siya kinilala noon ni Ethan, pinag-isipan man niya na masama si Isabela noon, nangangako siya sa kanyang sarili na poprotektahan niya ang kanyang mag-ina sa kahit anumang bagay na makakapanakit dito. He will do everything to protect them for anything. Thank you, Dada. Humihikap na tugon naman sa kanya ni Ethan at maya-maya lang din ay ibinauna nito ang mukha nito sa dibdib ni Ethan. Dada, I'm sleepy. Please protect me po ha. Pahabol pang saan nito habang papikit na ang mga mata. I promise you that, Ethan. At sa pangalawang pagkakataon ay muli niya itong hinalikan sa noo at niyakap pa na mahigpit. I love you, son. At habang nasa bisig kita, hindi ka masasaktan kahit iyan ang nagawa ko sa iyo noon. Pinagsawaan niya na lamang ng titig ito habang mahimbing na natutulog si Ethan at hindi niya namamalayang maging siya ay napapapikit na rin. Sumandal siya sa kahoy na poste at saka ipinikit ang kanyang mga mata. Babalik sila sa mansyon kapag tumila na ang ulan. Gabi na at talagang hindi na ako mapakali sa mga nangyayari. Halos magdadalawang oras na at hindi pa rin nakakabalik si Nathan kasama ng anak ko. Tumila na rin ang ulan, mag-iisang oras na, ngunit wala pa rin talaga. At katulad kanina, ay iba-iba na ang naiisip ko. Papaano kung tinakas na nga ni Nathan si Ethan at mas pinili nitong magpakalayo-layo kasama ng anak ko. Diyos ko, hindi ko kakayanin iyon. Iha, lumapit sa akin si Doña Bella na katulad ko ay kanina pang nag-aalala. Nagpadala na ako ng ilang mga tauhan para halugugin ang buong hasyenda. Huwag kang mag-alala, maya-maya din makikita mo na sila. Pagpapakalma nito sa akin, ngunit imbes na makatulong ay mas lalo akong nangangamba. Tumila na ang ulan at kung totoo ngang nasa hasyenda pa rin si Nathan at hindi itinataka si Ethan, ay ano ang rason kung bakit hindi pa rin sila nakakabalik dito ng anak ko? Hindi kaya ay may nangyari sa kanila? Oh God, wag naman sana. Maraming salamat po. Tanging tugon ko na lamang kay Doña Bella at muling naglakad patungo sa pintuan. Nakatanaw lamang ako sa labas at inaabangan ang pagdating nila o ng mga tauhan ng hasyenda. Galit at takot ang nararamdaman ko ngayon at pilit ko na lamang kinakalma ang sarili ko. Tumulong na rin sa paghahanap si Fiero kinanitan kaya wala ito sa tabi ko. Trust me, Iha, Isabela, hindi pa babayaan ni Nathan ang anak ninyo. Makakauwi sila ng ligtas dito. Narinig ko ang boses ni Doña Bella sa likuran ko. Nilingon ko naman ito. Hindi ko nagustuhan ang sinabi nito, lalo na at mukhang kaduda-duda ang bagay na iyon. Talaga po ba? Kung pagbabasihan po kasi yung mga nagawa sa akin ni Nita noon, parang hindi po ako sang-ayon sa mga sinasabi ninyo na hindi niya pababayaan ang anak ko. Totoo naman, sino naman na magtitiwala sa katulad ni Nathan kung walang kasing sama ang pag-uugali nito? Ang dami kong naranasan sa kamay niya, 5 taon na ang nakalilipas. Kaya parang napaka-imposible naman ata ang sinasabi ni Doña Bella. Napatikim ito. Lahat naman ay may karapatang magbago, Isabela. Bulong nito, ngunit hindi ko iyon inintindi. Nakatuon na lamang ang paningin ko sa labas. Mabuti nga at hindi na rin naimik si Doña Bella. At makalipas nga ng halos 20 minuto, ay napatayo ako ng maayos nang makita kong paparating na ang mga tauhan kasama si Nathan. Ngunit ang kaibahan lamang ay hindi nito kasama si Ethan. Bigla ay naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Napatakbo ako patungo sa direksyon nila. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Ethan? Saad ko nang makalapit ako dito. Nagawa ko pang idapo ang palad ko sa pisngi ni Nathan sa galit ko. Bumaling naman pakaliwa ang ulo nito dahil sa lakas ng pagkakasampal ko. Nasaan si Ethan? Sumagot ka! Sambit ko pa at hindi ko inintindi ang mga tauhang nakakita sa ginawa ko. Naiiyak na ako dahil sa kaba kanina pa at mas nadagdagan iyon nang makitang hindi nila kasama ang anak ko. Dahan-dahan namang ipinihit ni Nathan ang ulo niya paharap sa akin.
At bago pa man niya matapos ang sinasabi niya, ay narinig ko na ang baritonong boses ni Fiero sa likuran nito. Ethan is with me, Isabela. Don't worry. Dinig kong sambit nito. Nilagpasan ko si Nathan nang makita kong papalapit na si Fiero habang buhat-buhat ang anak ko. Mommy, I met a new friend. He's Dada. We will go home now, baby boy. Saad ko at niyakap ito na mahigpit. Hindi ko na rin inintindi pa ang sinabi nito at pinaghalikan ko na lamang ito sa kanyang noo at pisngi. Namiss ko ang anak ko. Ilang oras lang na hindi kami nagkasama. Ngunit talagang nangulila kaagad ako sa kanya. Fiero, uuwi na tayo. Bumaling ako dito at saka ako dumiretso sa kotse na nakagarahe lang din sa harapan ng mansyon. Hindi ko na inintindi pa si Doña Bella at tinungoan ko na lamang ito. Isabela, dinig kong tawag ni Nathan. Ngunit ang lingunin ko ito ay hindi ko ginawa. Sino siya para lingunin ko, lalo na at wala naman siyang kwentang tao. Kinuha ko mula sa bulsa ko ang susi ng sasakyan at kaagad ko iyong binuksan. Pagkatunog noon ay pumasok na kami sa loob ng backseat ni Ethan. Napalingon pa ako sa labas at nakita kong kinakausap si Fiero ni Doña Bella habang nakatingin naman dito sa sasakyan si Nathan. Tila malalim ang iniisip nito. Nailing ako bago ko ibinaling ang paningin ko sa anak ko. Are you okay, Ethan? Anak? Are you hurt? Does the man hurt you? Sunod-sunod na sambit ko habang tinitingnan ang katawan ng anak ko at baka may sugat ito. No, Mommy. Umiling ito. Dada's kind po. He protect me from thunder. Natigilan ako sa narinig ko. Dada? Salubong nga magkabilang kilay na tanong ko dahil sa pagtataka. Saan niya natutunan ang salitang iyon? Tumango naman ito. Yes, Mommy. That guy po. Sumilip si Ethan sa nakasarang bintana at itinuro si Nathan na ngayon ay nakatingin pa rin sa amin. He's my dada po. He said that I should call him daddy. Pero hindi po ako pumayag kasi I already have a daddy. That's why I end up calling him dada. Napakuyom ako ng kamao ko dahil sa galit, dahil sa narinig ko. Ang kapal naman talaga ng pagmumukha ni Nathan na iyan. Saan siya humugot ng lakas ng loob na magpatawag ng ganoon kung alam naman niyang mula sa umpisa ay hindi na siya nagpakaama sa anak ko. Ano naman ba ang gusto niyang palabasin? Napabuga ako ng hangin. Don't call him Dada, Ethan. But why, Mommy? Tila nalulungkot na saad ni Ethan sa akin. Just don't call him that. He's a stranger. You don't know him. Madiin na saad ko. Napanguso naman si Ethan at saka nag-iwas ng tingin sa akin. Dahilan upang magngit-ngit ako lalo sa galit sa lalaking iyon. I will talk to Nathan Montemayor. Sir Nathan? Sir Nathan? Nandyan po ba kayo sa loob ng kubo? Pagtawag ng kung sino sa pangalan ni Nathan, ang dahilan upang magising siya mula sa mahimbing na pagkakatulog. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay agad niyang hinanap si Ethan at halos mapabuntong hininga siya nang makitang nasa kandungan niya pa rin ito. Akala niya kasi ay panaginip lamang ang lahat. Sir Nathan? Napalingon si Nathan sa pintuan ng kubo nang bigla iyong bumukas at iniluwa ang isa sa tauhan ng hasyenda. Sir Nathan, magandang gabi po. Nandito lang po pala kayo. Kanina pa po nag-aalala sa mansyon si Ma'am Isabela at hindi pa nakakauwi ang anak niya. Wika ng tauhan sa kanya. Napatango siya. Nakatulog ako habang nagpapatila ng ulan. Aniya at saka tumayo mula sa pagkakaupo. Dahan-dahan niya pang niyakap na mahigpit si Ethan at akma sanang lalabas ng kubo nang bigla ay sumulpot ang lalaking kasama ni Isabela noon sa plaza. Ethan, may son. Dinig pa ni Nathan na saad nito at saka lumapit sa kanya at kinuha ang bata. At bago pa man siya makapalag ay buhat-buhat na nito si Ethan dahilan upang magising na rin ito. Daddy? Daddy Fiero? Natutuwang wika ni Ethan at niyakap ito. We're going home now, baby boy. Your mommy already looking at you. Ani na lalaking nagangalang Fiero at saka lumabas ng kubo.
Napaiwas naman ng tingin si Nathan at napabuntong hininga bago sumunod sa labas. Nasaktan siya sa tagpong nakita niya. Gusto niyang ipagdamot ang anak niya, ngunit alam niya na wala siyang karapatan. Tara na po, Sir Nathan. Wika ng tauhan na ngayon ay nakaangkas na sa kabayo. Sa likuran nito ay nakasakay ang lalaking pinagigitnaan si Ethan. Hindi rin naman siya nagsalita at umangkas na kay Trin pagkaalis niya ng tali noon. Agad niya ring iminestra ang renda at pinatakbo ng mabilis ang kabayo. Ayaw niyang makita ang eksenang iyon kung saan kasama ng anak niya ang itinuturi nitong ama. Mas lalo lamang pinagmumukha sa kanya kung gaano siya kawalang kwentang tao. At alam ni Nathan na nararapat lamang sa kanya ang sampal na ibinungad ni Isabela sa kanya pagkarating niya sa mansyon. Tinanggap niya mga sinabi nito at pagpapahiyang natamo niya sa harapan ng mga tauhan. Ngunit nanatili siyang nakatanaw doon sa sasakyang pinasukan ng kanyang mag-ina. Iniisip niya na sana dumating din ang araw na magkakasama silang pamilya sa iisang sasakyan. Mababaw ngunit gusto niya yung mangyari. Can we talk again tomorrow, Fiero? Naagaw naman ng atensyon niya ang kanyang abuela nang marinig niyang nakikipag-usap ito sa kinikilalang ama ng anak niyang si Ethan. Nilingon niya ang mga ito. My son wants to meet you. At mas lalo pang nagsalubong ang magkabilang kilay ni Nathan nang marinig pa ang karugtong na sinabi ni Doña Bella. Bakit gustong makilala ng tatay niya si Fiero? Anong meron sa lalaking ito? Nathan just couldn't sleep that night. Nagaluhalo na ang nararamdaman niya dahil sa nangyari kaninang hapon. He was really happy at nagkaroon siya ng pagkakataong makasama ang anak niyang si Ethan kahit sa hindi inaasahang pagkakataon. At dahil doon ay mas lalo pa niyang ginustong makabawi sa kanyang mag-ina. Gusto niyang makabawi sa mga ito ng paunti-unti. And he promised to himself that he will not give up. Kahit anong pagtataboy ng gawin sa kanya ni Isabela ay hindi siya titigil, mapalambot lang ang puso ng kanyang asawa. Hindi niya papayagan itong mag-file ng annulment. He will try to work their marriage. Nathan, iho, mula sa malalim na pag-iisip ay napalingon siya sa kanyang abuela. Nasa bar counter siya ngayon at nag-iinom. At mula sa kupitan ng kanyang hawak ay napabaling ang kanyang paningin dito. Abuela, magandang gabi. Bati niya dito. Lumapit siya sa kanyang mamita at hinirikan ng pisngi nito. Why are you still up? It's already 12 midnight. Dapat nagpapahinga ka na. Sambit naman ito sa kanya matapos siyang tapikin sa balikat nito. Inuubos ko lang yung iniinom ko. Matapos nito ay magpapahinga na rin ako. Tugon naman ni Nathan at saka sinundan ng kanyang abuela sa sofa matapos siyang ilapag ang kopita ng alak sa bar counter. Naupo siya sa harapan ng kanyang abuela at saka siya nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Kanino ko pang napapansin, malalim ang iniisip mo. What's wrong? Tila may pag-alala naman na sambit ni Doña Bella kay Nathan. Titig na titig pa ito. Nathan cleared his throat at saka siya nagpakwala ng tipid ng ngiti sa kanyang abuela. Nothing, mamita. I'm just thinking about my son. Iniisip ko kung mauulit pa ba yung biglaang nangyari kanina. Tugon niya. Oo, at totoong iniisip niya ang tungkol doon. Ngunit ang talagang dahilan kung bakit malalim ang iniisip niya ay tungkol sa narinig niya kanina kay abuela. His father wants to meet that Fiero guy at napapaisip si Nathan kung ano ba ang dahilan kung bakit gusto itong makilala ng kanyang ama. Napakadaming posibilidad but Nathan's too curious to know about it. Matagal na siyang walang naging balita sa mga magulang niya kaya hindi niya alam kung kumusta na ba ang mga ito. Kaya hindi rin niya alam ang totoong dahilan kung bakit gusto itong makilala ng kanyang ama. Is that Fiero guy a businessman? Negosyante ba ang ama-amahan na iyon ng anak niyang si Ethan? Magkakalinya ba sila ng negosyo? At gusto ng tatay niyang bumuo ng partnership dito? Kaya gustong makilala ng isa sa pinaka-importanting tao sa buhay niya, ang Fiero na iyon? Ni hindi nga nila alam kung saan at ano ang pinagmula ng lalaking iyon. Alam niya rin na malaki ang kasalanang nagawa niya. 5 taon na ang nakalilipas.
Ngunit parang nasasaktan si Nathan sa kaalamang gusto itong makita ng ama niya, imbes na kumustahin ang lagay niya, lalo na at nakabalik na siya ng hasyenda. Hindi kasi malabo na hindi mabanggit ng kanyang mamita ang tungkol doon sa mga magulang niya. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa siyang narinig mula sa mga ito. Ano bang meron sa lalaking iyon? Nasa lalaki na iyon ang mag-ina niya ngayon, and he can see that his abuela really found with that man. Nakita niya kanina kung gaano kuminang ang mga mata ng kanyang abuela habang kausap ito. Bukod sa pagkislap ng mga mata, malawak na pagkakangiti, malumanay din ang boses nito habang kaharap si Fiyero. Parang katulad din ng turing nito sa kanilang magpipinsan. Nakikita niya iyon sa mga mata ng kanyang abuela. At gustuhin maninitan na tanungin ng kanyang mamita tungkol sa bagay na iyon, ay sa tingin niya wala pa rin siyang karapatan na gawin ang bagay na iyon, lalo na at hindi siya kasali sa pag-uusap ng dalawa kanina. Narinig niya lamang iyon nang hindi sinasadya at labas siya doon. He has nothing to do with that thing. Iho, hindi pa huli ang lahat. Tumayo ang kanyang abuela at lumapit sa kanya. Naupo pa ito sa kanyang tabi at kapag kuway, pinisil ang kamay niya. Napalingon siya doon, and Nathan couldn't deny to himself that he missed that gesture of his abuela. Ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya, kumpara noong nakaraang pumunta siya dito at tinalikuran lamang siya. You can win them back. Kahit anong tigas ng puso ni Isabela, huwag kang titigil. Natural lamang iyon, lalo na at ganoon ang nangyari noon. We can't blame her. Just do everything and don't give up. Dugtong pa ng kanyang abuela. Tumango siya. I will do everything, abuela. I won't slip this chance in my hand. Lalo na at hindi ko nakikita ang sarili kong kasama ng ibang babae. Malungkot na ngumiti ang kanyang abuela. Magkatulad kayo ni Liam. Naging gago muna bago nagmahal ng totoo. Huli na bago ninyo napagtanto ang kahalagahan ng isang tao. Nathan bowed his head and he knew that. At sa kanilang magpipinsan, aminado siya na pareho sila ni Liam. Pareho sila ng kalokohan. Sana lang ay huwag gumaya sa kanila si Lucas. Tumayo na ang kanyang abuela, kaya napatingala doon si Nathan. Tama na ang paghingi ng tawad. Basta, gawin mo ang lahat. Mabawi mo lang ang pamilya mo. Dahil iyon ang pinakamagandang kapatawaran na makakamit mo. Oras na magawa mo iyon. And for you to succeed, surrender everything to God. Ask for His guidance. Ani ng kanyang abuela at ginulo ang buhok niya katulad ng ginagawa nito noong mga bata pa sila. Mauuna na ako, iho. Pagkatapos mo dyan, magpahinga ka na rin. Good night, iho. Dagdag na anito pa at pumihit na patalikod saka pumanhik ng hagdan. Napabuga naman ang hangin si Nathan. Tumayo na rin siya at niligpit ang isang bote ng alak kahit hindi niya pa iyon nauubos. He promised he will be better man now. Babawiin niya ang kanya mag-ina at mangangako siyang magiging mabuti siyang asawa kay Isabela at ama sa kanilang anak. Bakit hindi ka pa natutulog, Isabela, anak? Gabing-gabi na. Mula sa pagtitig ko sa natutulog na si Ethan, ay bumaling ang paningin ko sa pintuan nang marinig ko ang boses doon ni nanay. Nakita kong nakadungaw ito mula sa nakaawang na pintuan. Napabuntong hininga ako at saka napailing. Pasok po kayo, nay. Sambit ko at saka nilapitan nito. Inawang ko ng malaki ang pintuan. Sumunod naman kaagad sa akin si nanay at pareho kaming naupo sa edge ng kama. Pareho rin naming pinagbastan ang mahimbing na tulog na si Ethan. Panandali ang namayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa hanggang sa ang nanay na ang bumasag noon. Kanina, panimula nito, napalingon naman ako sa kanya. Nang makauwi kayo ni na Piero, halata ko sa mukha mo ang galit. Pilit mo iyong itinatago sa amin ng tatay mo, pero alam namin pareho na pilit lang ang ngiting pinakita mo sa amin, anak. Inabot ni nanay ang kamay ko at marahan iyong pinisil. Hindi sa nangihimasok ako, ha? Pero may nangyari bang hindi maganda kanina? Halata ko rin kay Fiero na tila wala ito sa sarili niya. Sa pangalawang pagkakataon ay muli ako napabuga ng hangin.
Napait akong ngumiti kay nanay at saka ko kwento ang nangyari kanina sa hasyenda. Galit na galit ho ako, nanay. Gusto kong sumabog. Gusto kong sisihin si Fiero pero hindi naman niya alam ang naging nakaraan ko. Saad ko pa at napakuyom na ako ng aking kamao. Pasensya ka na, anak. Ang akala ko kasi ay susunduin ka lang niya. Gusto kasing sumama ni Ethan at umiiyak at ayaw magpaiwan kaya pinasama ko na. Hindi ko naman akalain na nakabalik na pala ng hasyenda si Nathan. Napatango ako. Wala po kayong kasalanan, Nay. Kahit ako ay nagulat din at nasa hasyenda na muli ang hayop na yun. Pero Nay, nailing ako. Ang hindi ko lang matanggap ay kung gaano itinanggi noon ni Nathan na anak niya ang pinagbubuntis ko. Ay siya namang dali nang nakuha niya ang loob ng anak ko. Ang sakit-sakit, Nay. Nakakasama ng loob. Hindi ko na nga napigilan at tuluyan ng pumatak ang mga luha ko. Sumasama talaga ang loob ko. Gusto kong magsusumigaw. Gusto kong saktan si Nathan at pagsasampalin. Anong karapatan niyang magpakilala sa anak ko kanina matapos ng mga nagawa niya noon sa akin at sa pamilya ko? Pinaghirapan ko si Ethan. Inalagahan ko siya noong pinagbubuntis ko siya. Lalo na at mahina ang kapit niya sa akin. Tumakas ako mula kay Nathan sa takot na mawala sa akin ang pinagbubuntis ko dahil pinapahirapan ako nito. Pero iyong nangyari kanina na ang saya-saya pa ni Ethan habang kausap si Nathan. Sobrang bigat sa dibdib ko. Hindi ko matanggap. I just couldn't accept the fact na nakuha kaagad ni Nathan ang loob ng anak ko. And Ethan's calling Dada. Nasaan ang karapatan niya roon? Anak, pinunasan ni nanay ang luha ko. Ngunit kahit anong gawin niya, ay wala pa rin tigil ang pagtulo noon. I shook my head, then hugged my mother. Ibinaon ko ang mukha ko sa pagitan ng leeg at balikat niya. Gusto kong ipagdamot si Ethan kay Nathanay. Kung pwede ko lang sabihin sa anak ko na umpisa pa lang noon ay itinanggi na siya ng kanyang tatay, gagawin ko. Pero ayoko naman lumaki siyang may sama ng loob at nasasaktan at baka isipin pa niya hindi siya kamahal-mahal, lalo na at pagmamahalang ang gusto kong iparamdam kay Ethanay. Impit lamang ang pag-iyak ko, ngunit sobrang bigat ng dibdib ko. Hindi na rin ako makahinga na maayos, lalo na at pinipigilan ko lang ang sarili kong mapahagulhol. Ayoko magising si Ethan at makita niyang umiiyak ako. Nasasaktan din ako at nasigawan ko si Ethan kanina sa sasakyan. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya nang sabihin kong huwag niyang tatawaging Dada ang lalaking iyon. Dagdag ko pa. Naramdaman ko naman ang paghaplos ni nanay sa likuran ko at pinapatahan ako. Pero imbes na tumahan ay mas lalo lamang akong napaluha. Ang sama-sama ko bang magulang at gusto kong ipagdamot si Ethan sa totoo niyang amanay? Kumalas ako sa pagkayakap namin ni nanay. Tiningnan ko siya. Pinoprotektahan ko lang naman siya at ayaw ko siyang masasaktan. Anak, naiintindihan kita. Umangat ang kanang kamay ni nanay at pinunasan nito ang luha sa pisngi ko. Nasaktan ka noon. Sinaktan ka ni Nathan. Itinanggi niya ang batang dinadala mo. Natural lang na iyan ang gagawin mo. Pero pagdating ng araw, hindi mo mapipigilan ang anak mong hanapin ang totoo niyang ama. Hahanapin at hahanapin niya ang presensya at pagmamahal ng isang totoong ama. Nailing ako. Nandiyan naman po si Fiero, Nay. Siya ang kinikilalang ama ni Ethan. Hindi niya ho malalaman. Ani ko naman. Kung kinakailangang ilihim ko iyon sa kanya ay gagawin ko. Matigas na kung matigas. Pero iyong nangyari sa hasyenda ay iyon na ang una tuling magkukross ang landas nila ni Ethan at Nathan. Hindi ko nahayaang mangyari pa iyon. At sa tingin ko naman ay dapat lang na itanggi kong si Nathan ang tatay ni Ethan. Dahil sa mga nagawa niya noon, wala siyang kwenta noon. Kaya ito ang resulta ng ginawa niya. Hinding-hindi siya makikilala ni Ethan. Anak, Isabella, si nanay naman ang napailing. Hindi habang buhay ay nasa tabi ninyo si Fiero. Magkakapamilya din ang isang iyon at kapag dumating ng araw na iyon, papaano mo ay may papaliwanag kay Ethan ang sitwasyon? Anong sasabihin mo
Kapag tinanong ka niya at bakit ang daddy niya ay may kasamang ibang babae sa ibang bubong, anong iisipin niya? Paniguradong masasaktan din ang anak mo. Hindi ako nakaimik sa sinabing iyon ni nanay, lalo na at may punto iyon. Napatitig ako sa kanya at kapag kuwan ay napaiwas ng tingin. Napabuntong hininga pa ako. Matagal pa naman po siguro iyon, Nay. Walang kwentang tugon ko, lalo na at ayaw tanggapin ng isipan ko ang mga sinasabi ni nanay. Nag-iwas ako ng tingin at mula naman sa gilid ng mata ko ay nakita ko ang pag-iling nito. Hindi mo alam ang panahon, hindi mo masasabi iyan. Oo, at kilala mo ng lubusan ang kinakapatid mo, pero hindi mo nababasa ang totoong laman ng isipan niya. Papaano kung may kasintahan pala iyan at hindi lang sinasabi sa'yo? Muli ay hindi ako nakapagsalita. Napatungo ako. Sa 5 taon namin nagkasama ni Fiero bilang magkapatid ay minsan ko nang naisip at naitanong ko pa nga kay Dada Alexander kung may kasintahan ba ito, lalo na at wala naman akong nakikita. Ngunit ni minsan ay hindi sumagi sa isipan ko na kung papaano nga kung dumating ang araw na lumagay na rin sa tahimik si Fiero. Papaano kung magkaroon nito ng anak? Anong iisipin ni Ethan? Tama si nanay. Paniguradong masasaktan ng bata at magtatanong, lalo na at ang nakatatak sa isipan ni Ethan ay mag-asawa kaming dalawa ng Daddy Fiero niya. Napabuga ako ng hangin at saka muling nag-angat ng tingin kay nanay. Ano po ang gagawin ko, Nay, kung ganoon? Naguguluhang saad ko. Nagpakawala ng tipid ng ngiti si nanay at pinisilang kamay ko. Ikaw lang ang makakasagot niyan, anak. Aniya at sinuklay ang buhok ko gamit ang mga daliri niya. Kinagat ko pa ang pang-ibabang labi ko at saka ako napailing. Hindi ko pa po alam. Tumango si nanay. Huwag mo na munang pagurin ang sarili mo sa pag-iisip ngayon, lalo na at magulo pa ang isipan mo. At basta, huwag mong kakalimutan ang mga posibilidad na mangyayari sa mga darating pang araw. Tumayo na ang nanay at dumukwang kay Ethan. Hinalikan nito si Ethan sa noo bago muling bumaling sa akin at katulad ng ginawa niya sa anak ko, hinalikan niya rin ako sa noo ko. Mauna na ako, anak. Isabela, magpahinga ka na. Sinarado ko ang pintuan ng kwarto pagkalabas ni nanay at saka ako nagtungo sa kama. Naupo ako sa gilid ng anak ko at marahan kong sinuklay ang buhok nito habang mariin ang pagkatitig ko sa kanya. I'm sorry, baby boy. Patawarin mo si mami kung napagtaasan kita ng boses kanina. Pagkausap ko dito, napabuga pa ako ng hangin, lalo na at hindi ko matanggap na iyon ang unang beses na nagawa ko iyon sa kanya. Patawarin mo ako kung nagalit ako kanina, kung ayaw kong tawagin mo ang lalaking iyon ng dada. Dagdag ko pa at katulad kanina, muli namang pumatak ang mga luha ko. Hindi ko lang kasi talaga matanggap na ang saya-saya ni Ethan kanina nang makita ko sila sa CCTV na magkasama ni Nathan. Samantalang si Nathan ang naging dahilan ng mga paghihirap ko noon at ng mga magulang ko. I'm sorry. Dada, I would love to ride the white horse again. Naputol ako sa sinasabi ko nang biglang magsalita ang anak ko habang natutulog. Ngunit imbes na magalit, tila may kung anong kumirot sa dibdib ko, dahilan upang muling pumatak ang mga luha ko. Nasasaktan ako sa narinig ko. Isang beses pa lamang na nagkasama ang mag-ama, ngunit pati sa pagtulog ay naalala pa rin ni Ethan. Halatang tuwang-tuwa ito kanina. At sobrang sakit dahil hindi ko matanggap na ganun-ganun na lang. Sa isang iglap, nakuha kaagad ni Nathan ang loob ng anak ko. Dada? Napatingala ako sa kisame nang muli kong marinig si Ethan. Oh God, please help me. Hindi ko na kaya. Sobrang tigas na tigas ang puso ko at nababalot na iyon ng galit at puot. I really hate this feeling, but I could help it. Hindi ko mapigilan. Talagang pinangungunahan ng galit ang puso ko, lalo na sa tuwing naaalala ko ang mga nangyari noon. At hindi ko alam kung papaano ko tatanggalin iyon. God, please help me.
Why are you still up? Natigilan ako nang marinig ko ang baritonong boses ni Fiyero sa likuran ko. Bumaba kasi ako para uminom ng tubig at bigla akong nauhaw matapos kong umiyak kanina. Inilapag ko ang baso sa mesa at pasimple ko pang pinunasan ng mga luha ko kahit natuyo naman iyon kanina para lang makasiguro na hindi mahalata ni Fiyero ang mga mata ko. Madilim naman dito sa kusina at dim na ang paligid. Sadyang nag-iingat lang ako at ayoko malaman nito na umiiyak ako. Tumikim ako at saka humarap sa kanya. Ikaw, bakit gising ka pa? Saad ko, imbes na sagutin ang tanong niya. Lumapit naman ng ilang hakbang sa akin si Fiyero at saka napabuntong hininga. I asked you first, but to answer your question, I couldn't sleep thinking about what happened at the hacienda. And humarap sa akin si Fiyero. I'm sorry about that. Hindi ko alam. Napatango ako. It's alright. Wala kang kasalanan. Hindi kita sinisisi. Sambit ko naman at saka nag-iwas ng tingin. Lalo na at kahit madilim ay ramdam ko pa rin ang mariing pagtitig sa akin ng berdeng mga mata ni Fiyero. At hindi naman alam ni Fiyero na ganoon ang mangyayari. Sadyang nabulag na talaga ng galit ang puso ko. Isabela, napalingon ako sa kanya. Tugon ko naman. Can you tell me about Ethan's father? Kung anong nangyari sa inyo noon? May pag-aalinlangan sa boses na aniya pa. Nagsalubong ang magkabilang kilay ko. Bakit? Nakita ko ang pagtaas ng balikat nito. Basta, I just want to know. Napabuntong hininga naman ako. Ikikwento ko sa iyo ang lahat, but I also have a question to ask to you. Then what is it? Seryosong sambit niya sa akin. Hindi ko alam kung paano ko tatanungin kay Fiyero nang hindi niya bibigyan ng mali siya. Alam ko naman na hindi siya ganoon na tao. Sadyang ayoko lang na mag-isip siya ng iba. What? He asked. Do you already have a girlfriend? Pabulong na saad ko sa huling salitang sinambit ko. Katahimikan ang sunod na namayani sa aming dalawa at mula sa aninag ng ilaw ay nakita ko ang pilyong pag-angat ng sulok ng labi ni Fiyero. Nagsalubong naman ang magkabilang kilay ko dahil doon. Bakit naman napangisi siya? Seryoso ako ng tanong ko. Why? Aniya at mas lumapit pa sa akin. Ngunit sapat na upang hindi maglapat ang katawan naming dalawa. Napatingala ako sa kanya habang nakatungo naman sa akin si Fiyero. Will you apply if none? Dagdag na tanong pa niya. Mas lalo namang nagsalubong ang magkabilang kilay ko dahil sa sinabi niya. Anong pinagsasasabi mo? Nagtatanong lang ako, Fiyero. Ani ko at nailing dito. Muli naman itong napangisi. Just tell me if you want to apply. I will hire you this instant. Pilyong sambit pa nito. Hindi inintindi ang sinabi ko. Hindi ako masyadong nakatulog kagabi. Kahit anong gawin kong pabaling-baling sa higaan, ay hindi pa rin ako magawang dalawin ng antok. Kaya naman, ay lutang ako nagigising kinabukasan. Hindi ako makapag-isip ng tama at ang bigat-bigat ng aking pakiramdam. Isabela, what's happening? Tila natauhan ako sa sigaw na iyon ni Zane sa akin at napukaw ako sa malalim kong iniisip. Ibinaba pa nito ang kamera na hawak at saka lumapit sa akin. Napakurap-kurap ako. Nasa kalagitnaan kami ngayon ng photoshoot dito sa Hacienda Montemayor. Nahuli na rin ako ng dating kanina at anong oras na ako nagising. Isabela, what's wrong? Hindi maganda ang rehistro ng mukha mo sa kamera. I mean, you're beautiful, yeah. Pero walang kabuhay-buhay. Hindi ko mahanap yung sigla. May problema ba? Wika ni Zane pagkalapit niya sa akin. Napabuntong hininga naman ako at saka napailing. Nating Zane, hindi lang ako nakatulog ng maayos kagabi. Ani ko naman at nag-iwas ng tingin. Mula naman sa gilid ng mata ko ay nakita ko ang pagtayo nito. Just take a rest muna. Uunahin ko na muna ang iba. Tumango rin naman ako
at agad na nagtungo sa loob ng tent. Pagdating doon ay muli akong napabuga ng hangin at napailing. Wala namang problema, pero dahil sa nangyari kahapon ay ang bigat-bigat ng nararamdaman ko. Dagdagan pang nandirito ngayon, malapit sa talon, ginaganap ang unang photoshoot namin. Dahilan upang maalala ko naman ang ginawa namin dito ni Nathan noon. I feel distracted because of that. Hindi ko magawang namnamin ang ganda ng paligid dahil sa masamang alaala ko dito. Kaya rin siguro ay ganoon ang sinabi sa akin ni Zane kanina. Walang kabuhay-buhay ang rehistro ng mukha ko. Miss Isabella, napalingon ako sa labas ng tent nang dumungaw doon ang isa sa mga staff ni Zane. Yes po, sambit ko naman dito. Pasok po kayo. Iminesta ko ito papasok. Agad naman itong tumalima. Kape muna po kayo. Inilapag ng staff ang tray sa mesa. Maraming salamat po. Pero para saan po ang bulaklak? Kunot noong tanong ko habang nakatingin ako sa isang pirasong sunflower na katabi ng tasa ng kape. Napakaganda ng bulaklak at kahit papaano ay gumagaan ang pakiramdam ko habang nakatingin ako doon. May nagpapabigay po sa inyo. Tugon naman ito sa akin. Sino po? Tanong ko naman. Inabot ko iyon kapag kuwan ay binalik ulit sa tray. Umiling ang staff sa akin. Mauna na po ako sa labas. Inumin na po ninyo ang kape ninyo habang mainit pa. Sige po, Miss Isabella. Anitong hindi inintindi ang tanong ko. Nagkibit balikat lamang ako at bumaling sa upuan. Kinuha ko iyong sunflower at pinagmasdan. Halatang kapipitas lamang noon. Hindi naman nabago sa pakiramdam ko ang ganitong nakakatanggap ako ng mga regalo galing sa mga tagahanga ko. Kaya hindi ko na rin inintindi ang staff kung hindi niya sinagot ang tanong ko. Inilagay ko sa mesa ang sunflower at inabot ko naman ang tasa ng kape. Humigop ako doon at mabuti na lang kahit papaano ay nagising ang katawan lupa ko. Hindi na rin kasi ako nakapag-almusal kanina sa bahay pagkagising ko at nagmamadali na ako sa pagpunta dito sa hacienda para sa photoshoot namin. I am professional when it comes to work. Kaya kahit alam ng mga staff na anak ako ni Daddy Alexander na nagmamay-ari ng agency, hindi ko hinahayaang mapabayaan ko ang trabaho ko. At sa ilang taon ko bilang pagiging modelo ay bilang lamang sa mga daliri ko kung ilang beses na ako napagsabihan ni Zane kapag napapansin niyang may problema ako. Isa na doon ay noong pinilit kong makapunta sa photoshoot kahit may sakit si Ethan. Hindi ako mapakali ng mga oras na iyon at wala talaga ako sa focus. Sunod naman ay noong nagkasabay-sabay ang mga kailangan kong gawin sa university at sa photoshoot. Other than that ay wala na naman. Ngayon na lang ulit. Dadalhin na lang kita pag uwi ko. Pagkausap ko sa sunflower habang nasimsim ako ng kape. Pagkaubos ko nga noon ay lumabas ako ng tent. Isa sa mga staff ang lumapit sa akin. Miss Isabella, tinatanong po ni Sir Nathan kung okay na raw po ang pakiramdam ninyo. Tumango naman ako kaya naman ay tumalima na ang ilang staff at inayusan ako ulit. Kahit papaano naman siguro ay makakapag-focus na ako nito. Isa rin kasi sa naiisip ko ay si Ethan. Nasigawan ko ito kahapon, kaya ang plano ko ay pagkatapos ng photoshoot ngayong araw ay lalabas kaming dalawa para makabawi ako. Inilugay ng mga nag-aayos sa akin ang kulot kong buhok at hinayaan nilang nakalantad iyon sa aking likuran. Nakasuot naman ako ng off-shoulder na kulay puting dress. Long sleeve din iyon, kaya nagbumukha akong diwata sa suot ko. Ayon na rin sa isang staff kanina pagkakita sa akin. Matapos mag-ayos ay bumalik muli ako sa set. Sinamaan ako ng isa sa mga staff. Ngunit nasa malayo pa lamang ako ay rinig ko na ang galit na boses ni Zane. What's that, Andrea? Anong sagwan tingnan ang ginagawa mo? We're not into erecto king. Please, pakiayos naman. Dinig kong sambit nito. Nailing ako sa narinig ko. Hindi naman bago iyon sa akin. Ganun talaga madalas si Andrea. Kala mo ay may parating inaakit. Sandali lang po, Miss Isabella. Kakausapin ko lang si Sir Zane. Nauna ang staff sa akin. Nagpatuloy naman ako sa paglalakad.
Ngunit gano'n na lamang ang pagkagulat ko nang maubutang hindi lang si Andrea ang kasalukuyang kinukuha ng litrato sa harapan ng napakagandang talon. Bagkus ay kasama nito si Nathan na ngayon ay nakasuot ng puting polo na bukas ang botones, dahilan upang lumantad ang kanyang pangangatawan na pinaraysan din ng puting pantalon. Nakalaylay ang magkabilang kamay ni Nathan habang nakapulupot naman ang mga braso ni Andrea sa leeg nito. Tila hindi komportable si Nathan, lalo na at mula sa kinatatayuan ko ay kita ko ang pag-igting ng bagang nito. Nagsalubong ang magkabilang kilay ko. Bakit ay bigla siyang nakasali sa photoshoot? Nakita kong pumihit papalingon sa akin si Zane matapos itong lapitan ng staff bago muling ibinaling ang paningin kina Andrea. Andrea, anito at sumenyas na umalis muna ito sa unahan. Napairap naman si Andrea at saka padabog na umalis doon. Hindi naman iyon inintindi ni Zane at mabilis itong lumapit sa akin. Isabella, are you okay now? Tumango naman ako nang hindi inaalis ang paningin ko kay Nathan na ngayon ay naglalakad patungo sa puting kabayo at hinahaplos ang ulo nito. Good, then let's go. I'll pair you up with Nathan. Teka lang Zane, inilingan ko ito. Bakit nariyan si Nathan? Nagpahinga lang ako saglit Pagbalik ko nandyan na yan? Salubong ang magkabilang kilay na sambit ko. Wala rin akong pakialam kung marinig man ako na kung sino. I don't give a damn about it. Wala sa usapan ng ganito. Ang buong akala ko ay kaming mga babaeng modelo lamang ang magpo-photoshoot dito. At kung may lalaki namang isasama, bakit hindi kumuha sa agency? I came up with a new idea, Isabella. Come on, you trust me on this, right? Hindi kita ipapahamak. Seryoso namang sambit ni Zane sa akin. Matagal kong tinitigan ito. Nailing ako at napabuntong hininga. Ipares mo na lang ang ibang babae kay Nathan, but I don't want to do the photoshoot with him. Sambit ko at tinalikuran ito. Hindi ako komportable sa ideyang ipapares ako sa tatay ng anak ko. How can I work with him if I am mad at him? Oo, at professional na modelo si Nathan. Minsan ko nang nakita ang billboard niya noon sa syudad. But I really don't want to do it with him. Hindi sa nag-iinarte ako. Hindi nila alam ang nararamdaman ko. Isabella, please. Kayong dalawa lang ang nakikitaan ko ng chemistry. Hindi bagay si Nathan kay Andrea at Daisy. Natigilan naman ako at nilingon ko siya. Sinulyapan ko pa si Nathan na ngayon ay nakatingin sa akin. Inirapan ko ito bago ako muling bumaling kay Zane. At sa tingin mo, may chemistry kaming dalawa? Hindi ko maiwasang maging sarkastiko ang tono ng boses ko. Wala namang pag-aalinlangang tumango si Zane dahilan upang kumunat ang noo ko. Yes, Isabella, I saw it yesterday while we're on the car. The way Nathan stare at you, it's like there's something. Napaismid ako. Sige na, let's do it already. Sambit ko na lamang para matapos na rin ito. Pinagkakatiwalaan ko si Zane at malaki rin ang utang na loob ko sa kanya. Kaya kahit ayaw ko, ay gagawin ko. Great! I'll treat you after this. Natutuwang saad ni Zane. Dinaluhan pa nga ako nito ng yakap at hinalikan ako sa pisngi ko. Mabilis naman akong kumala sa kanya at tinalikuran nito. Nagtungo ako sa harapan ng talon kung saan kami kukuha ng litrato. Napalingon pa ako kay Nathan na ngayon ay magkasalubong ang magkabilang kilay sa akin. Inaano ko ba siya? Ayaw niya rin ba na ako ang katapat niya sa photoshoot na ito? Well, the feeling is mutual. Okay, you're both professional model, Isabella and Nathan. I know you will do it perfectly. Napapalakpak na saad ni Zane. Napalingon kaming dalawa sa kanya. Let's start. Lumapit sa akin si Nathan. Sa una ay nag-alinlangan pa itong hawakan ako. Ngunit nang magsimula kami at sa bawat paglipas ng segundo ay hindi ko maitatanggi sa sarili ko kung gaano ito ka-professional pagdating sa larangan na ito. Can I touch you? Sambit pa nito sa akin bago magsimula ang photoshoot. Hindi ko maitatanggi na si Nathan ang nagdadala ng photoshoot naming dalawa. Hindi ko alam
na ganito siya kagaling at tila alam na alam niya kung ano ba ang dapat na magiging postura ng katawan naming dalawa. Halata ring natutuwa si Zane at walang ibang salitang lumalabas sa bibig nito kundi good job o kaya naman ay perfect. All goods, walang tapon, I told you, ang lakas ng chemistry ninyong dalawa. Sambit ni Zane pagkatapos at saka lumapit sa aming dalawa ni Nathan. Malawak pa ang pagkakangiti nito. Pinakita niya sa amin isa-isa ang lahat ng kuha niya at masasabi kong tama nga at may punto si Zane. I like this one. Ito ang paborito ko sa lahat. Napakasimple ng titig ninyo pero kitang-kita ko ang lakas ng dating ninyo. Wika ni Zane sa amin. Tukoy nito sa isa sa kuha namin kung saan nakatingala ako kay Nathan habang nakayakap ako at nakatingkayad upang maabot siya. Nakapulupot na magkabila kong braso sa leeg nito habang nakalapat naman ang kamay nito sa magkabilang bewang ko. We are looking at each other habang nasa likod namin ang talon at ang puting kabayo. The photo was really perfect at kahit galit ako kay Nathan ay hindi ko maitatangging sobrang ganda na naging resulta. It's like the photos telling that Nathan's in love with you, Isabella. Dagdag na sambit pa ni Zane. Hindi ako nagkomento sa narinig kong iyon. Samantala ay narinig ko naman ang pagtikim ni Nathan. At mula sa gilid ng kanan kong mata ay nakita ko ang pagsulyap nito sa akin. Ngunit imbes na lingunin, iniwan ko sila doon at saka ako nagtungo sa isang upuan. In love? Imposibleng maramdaman iyon sa akin, Nathan. Ito na mismo ang nagsabi noon na hindi siya naniniwala sa ganoong bagay. Modeling is just a hobby of Nathan's before. Hindi siya basta-basta pumapayag sa mga umalok sa kanya, lalo na kung hindi naman kilalang kumpanya o agency iyon. Pili lamang ang pinauunlakan niya. At ni minsan ay hindi niya pa nakatrabaho si Zane. Kaya nga kaninang umaga ay nagulat siya na kausapin siya nito at bigla siyang inalok para sa photoshoot. Of course, he agreed without having a second thought. Kahit na ba ay matagal na siyang wala sa industriya. Iyon nga lang ay hindi niya alam kung may mga nakakakilala pa ba sa kanya. Hindi biro ang 5 taon at bigla na lamang nawala ang lahat sa kanya. Pero wala naman siyang pake tungkol sa bagay na iyon. Ang totoong dahilan kung bakit siya pumayag sa photoshoot ay dahil kay Isabella. Gusto niya makasama si Isabella. Gusto niya itong malapitan na hindi siya sinisinghalan. Gusto niya itong mahawakan. Kaya nga ay nadismaya siya kanina nang ipare siya sa ibang modelo. Mabuti na lamang at sa huli ay si Isabella pa rin pala ang ipapare sa kanya. Can I touch you? Aniya pa dito nang magsimula sila. May pag-aalilangan pa sa boses niya. God knows, he wanted to talk to Isabella. Habang ginagawa nila ang photoshoot, ay gustong-gusto niya itong kausapin sa kabila ng malakas sa kalabog ng kanyang dibdib. Gusto niyang humingi ng kapatawaran dito. But he knows that she will be just distracted. Kaya mas pinili niyang wag na lang. Masaya na siyang natitigan ang maamo at napakaganda mukha nito sa malapitan. And who would have thought that this day would came na ipapare siya sa kanyang asawa. It's just a privilege to pair with an international model. At sana ay wag nang matapos ang lahat ng ito. Gusto na lamang niyang nasa bisig niya si Isabella at ayaw niyang pakawalan pa kung pwede lang sana. I can really see the chemistry between you and Isabella, bro. Mukhang baliw na baliw ka sa mga titig mo sa kanya. Saad pa ni Zane kay Nathan nang makaalis na si Isabella habang abala pa rin ito sa pagtitig ng mga litrato nila kanina. Bilang modelo ay dapat na alam ka ring palabasin ang emosyon sa itsura mo sa pamamagitan ng litrato. At totoo ang sinasabi ni Zane. Anuman ang nailabas niyang emosyon sa litrato ay iyon ang totoong nararamdaman niya para kay Isabella. Totoong baliw siya sa asawa niya at mahal niya ito. He's really in love with her. Napatikim si Nathan. Of course, he wouldn't tell it to Zane. Hindi nito alam kung ano ang meron sa kanila ni Isabella. Can I have the copy of that? Tanong naman niya. He's planning to keep it. Plano niya ring paggawa nito ng frame at ilalagay niya sa itaas ng kama niya sa kwarto.
Nang sa ganoon ay may patunay man lang siya na sa wakas matapos ang 5 taon ay muli niyang nahagkan ng asawa niya sa mga bisig kahit sandali lang. Tumingin sa kanya si Zane. "Of course bro, I'll just send it to your email." Tumango siya. "Maraming salamat. Mauna muna ako." Tinalikuran niya si Zane at saka siya nagtungo sa puting kabayo na si Train. Inalis niya iyon sa pagkakatali at saka siya umakyat doon. Bago pa siya umalis ay nilingon niya pa si Isabela na ngayon ay may kausap na sa cellphone nito. He really wanted to talk to her right now, ngunit ayaw naman niyang abalahin ito, kaya siguro ay mamaya na lang bago ito umalis. Minanoobra niya ang renda ng kabayo at saka iyon pinatakbo papalayo sa talon. "I'm also here at the hacienda, Isabela. Sabay na lang tayong umuwi." Nagsalubong ang magkabilang kilay ko nang marinig ko iyon kay Fiero mula sa kabilang linya. Nang tawagan ko ito at sinabing magpapasundo ako sa kanya mamaya pagkatapos ng photoshoot. "What? Papaano nandito ka? How did you get here? Nag-commute ka? Anong ginagawa mo dito?" Sunod-sunod ang tanong na sambit ko sa kanya. Tumayo ako mula sa upuan at lumayo doon nang makita kong umalis na si Nathan sakay ng puting kabayo. "Doña Bella's driver fetched me at your house." "And bakit daw?" Nagtataka namang sambit ko kay Fiero. Hindi na ako nag-react kahit alam na ng Doña Bella kung saan ako nakatira. Hindi malabo na hindi niya yun malaman, lalo na at pumupunta ako dito. May posibilidad na baka pinasundan niya ako. Kinausap ako ng anak ni Doña Bella. Tugon naman ni Fiero mula sa kabilang linya. Mas lalo lamang nagsalubong ang magkabilang kilay ko dahil doon. Napapadalas ang pag-uusap nila ni Doña Bella at hindi ko alam kung para saan iyon. "Bakit daw?" Muling sambit ko. Ilang segundo namang hindi nagsalita si Fiero bago ko muling narinig ang boses nito. Malalim pa itong napabuntong hininga. "I just have to find out something." Pabulong na sambit nito at saka ibinaba ang tawag. Papalapit pa lamang si Nathan sa mansyon nang mapansin niya ang hindi pamilyar na kulay asul na sasakyang nakaparada sa harapan noon. Mukhang may bisita ang kanyang abuela. Pagkarating niya sa tapat ng mansyon ay bumaba si Nathan sa kabayo at itinalin niya iyon. Hinaplos niya pa ang ulo nito. "I leave you here muna, Train. Babalikan kita mamaya." Aniya sa kabayo at saka siya pumasok sa loob para magpalit ng damit. Plano niya kasing ipagluto si Isabela ngayon. Pakiramdam niya kasi ay hindi sapat ang isang piraso ng sunflower na ibinigay niya rito kanina. Pinakausap niya lang kasi iyon sa isang staff at sinabing wag sabihin kay Isabela na siya nagpapabigay. Baka kasi imbes na matuwa ay magalit pa iyon. Ngunit natuwa si Nathan nang malaman mula sa staff na tinanggap iyon ni Isabela. Sa ngayon ay ganun na muna ang gagawin niya. Habang nandito ang asawa niya sa hacienda, gagawin niya ang lahat upang mapalambot ito. Nagpatuloy sa paglalakad si Nathan. Papanhik na siya ng hagdan nang matigilan siya nang makitang pababa mula doon ang tinatawag na Daddy Fiero ng kanyang anak na si Ethan. Kumunot ang kanyang noo, ngunit imbes na batiin ito ay dire-diretso lamang siyang pumanhik sa hagdan na tila hindi ito nakita, katulad ng inakto nito sa kanya. Ni hindi nga siya nito nilingon man lang. Dumiretso siya sa second floor. Malamang ay nandoon pa ang kanyang abuela, lalo na at naalala niyang narinig nga pala niya kahapon na kausap nito si Fiero na iyon. Malayo pa lamang ang library ay tanaw na ni Nathan na bahagyang nakaawang ang pintuan noon. Akmang kakatok na sana siya nang matigilan siya nang marinig niya ang pamilyar na boses ng kanyang ama. "I will do a DNA test, Mama. Malakas ang kutob kong may kaugnayan ako kay Fiero." Kumunot ang noo ni Nathan dahil sa narinig niya. Ano ang ibig sabihin ng kanyang ama sa narinig niya na baka ay may kaugnayan dito ang lalaki na iyon?
Bakit kailangan pa ng DNA test? Naglakad pa palapit si Nathan sa library. He know it's bad to eavesdrop. Ngunit nakuha ang kuryosidad niya sa narinig. Kaya ay naghintay pa siya ng sasabihin ng kanyang ama. Anong gagawin mo once you prove that we really has a connection with Fiyero? Ang kanyang abuela ang narinig niyang sunod na nagsalita. Narinig ni Nathan ang malalim na pagbuntong hininga ng kanyang ama na si Alex. I don't know, ma. I just couldn't take straight right now. Nabigla ako sa mga pangyayari. But one thing is for sure. I will take the responsibility. I will. Ginamit ng daddy niya ang salitang iyon. Ibig sabihin ay hindi ang mga tito niya ang may pananagutan kay Fiyero. Bagkos ay ito na mismo. Napakuyom ang kamao ni Nathan. Hindi pa man at wala pa mang napapatunayan ay nakaramdam na siya ng galit. Ayaw niyang isipin ang mga maaaring posibilidad na pumapasok sa kanyang isipan ngayon. Nakakagalit kung nagkatotoong hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya tungkol sa bagay na iyon. Imbis na dumiretso papasok sa library, ay umalis na lamang si Nathan doon. Ayaw niyang marinig pa ang pinag-uusapan ng kanyang abuela at daddy niya. Sapat na sa ngayon ang kanyang narinig. Mabibigat ang hakbang na itinahak ni Nathan ang hagdan patungo sa kanyang kwarto. Pumasok siya doon at saka siya dumiretso sa banyo at naligo. Tumagal siya ng halos magsasampung minuto sa ilalim ng shower at pilit na isinawalang bahala ang narinig niya. Napapukpok pa siya sa pader ng kanyang shower area. Nakakuyom ang kanyang mga kamao at nakaigting ang bagang na ginawa niya iyon. Hindi niya alam kung ano ba ang mararamdaman niya sa mga oras na ito. Sana lang talaga ay hindi maging positibo ang resulta ng DNA test. Dahil hindi niya alam kung matatanggap niya ba sa pamilya nila ang lalaking tinuturing ngayon ng ama niya ng kanyang anak. Napamura siya at saka siya napatingala matapos niyang patayin ang shower. Sinuklay niya pa ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Napabuntong hininga siya at napailing. Lumabas siya ng banyo at saka nagbihis. Naghanap siya ng mga damit sa closet na matagal na niyang hindi naiisuot. Mabuti at kasya pa sa kanya ang mga iyon. Hindi naman kasi nagbago ang katawan ni Nathan maliban sa pumayat siya ng kaunti. Isang itim na v-neck shirt ang kinuha niya na pinarisan niya ng isang itim na pantalon. Nagsuot din siya ng bota at plano niyang mga bayo mamaya. Lumabas siya ng kwarto. Saktong pagkabukas niya ng pinto ay akma namang kakatok ang katulong nilang si Lana. Magandang umaga ho, senyorito. Pinatatawag ho kayo ni Doña Belia sa gazebo. Saad nito bago siya tinalikuran. Nagsalubong ang magkabilang kilay ni Nathan dahil sa pagtataka. Ano pa ang ginagawa dito ni Lana? Hindi ba at pinag-aral ito noon ng kanyang abuela? Lana, tawag niya dito. Huminto naman ito dahil sa kanyang pagtawag at saka lumingon sa kanya. Bakit ho, senyorito? Blanco ang itsurang saad nito sa kanya. What are you still doing here? Hindi ba at pinag-aral ka ni abuela? Hindi na nga naiwasang maisatinig ni Nathan ang nasa isipan niya. Napatungo naman si Lana. Hindi ko na ho pinagpatuloy. Nabuntis ho ako habang nag-aaral. Tila nahihiyang saad nito sa kanya. Nag-iwas pa ito ng tingin. Nasaan ang anak mo kung ganoon? Wala na ho. Nalaglag. Binugbog kasi ako nang nakabuntis sa akin. Hindi nga nakatakas sa paningin ni Nathan ang pagpatak ng luha nito. Natigilan naman siya sa sinabing iyon ni Lana. Pakiramdam niya ay natamaan siya doon, lalo na at iyon ang ginawa niya kay Isabela nang lasing siya noon. Nasaktan niya ito ng 2 beses at napakawalang kwenta talaga niya. I am sorry to hear that. Pabulong na sambit ni Nathan. Kaya nga ho ay mas pinili ko na lang na manilbihan dito sa inyo, kapalit sa nasayang na pera ni Doña Belia sa pagpapaaral sa akin dahil lang sa nabuntis ako. Dagdag pa na sambit nito sa kanya. Tumango naman si Nathan. Bumalik ka na sa trabaho mo. Utos niya pero nanatiling nasa harapan niya pa rin si Lana. Nakita ko ho kahapon iyong anak ninyo ni Senyorita Isabela.
At masasabi kong napakaswerte ninyo dahil kahit mahina ang kapit ng bata noon, ay heto siya at nabubuhay ngayon. Sige ho, senyorito. Tumalikod na si Lana at saka bumaba ng hagdan. Napabuga naman ng hangin si Nathan dahil sa sinabing iyon ni Lana. Bigla ay natamaan siya sa pangalawang pagkakataon. Dahil kahit napakasama niya noon kay Isabela, pinahirapan niya at sinaktan. Heto siya at nagkaroon pa rin ng pagkakataon na makilala ang anak nila at nakasama pa niya ito kahapon. Kaya ay hindi niya sasayangin ang pagkakataon na ito. Kahit mahirapan pa siya sa pagpursigi sa mag-ina niya, kakalimutan niya ang salitang pagsuko. Bumaba na ng hagdan si Nathan at agad na nagtungo sa gazebo ng mansyon. At mula doon ay tanaw niya ang kanyang abuela at ang ama na nagmemeryenda habang may kung anong pinag-uusapan. Nathan, iho, aniya ng kanyang Doña Belia nang makita siya. Lumapit naman siya dito at hinalikan ito sa pisngi. Samantala ay nakikita niya mula sa gilid ng kaliwa niyang mata ang pagtitig sa kanya ng kanyang ama. Pinatawag niyo raw ho ako. Mahina ang baritonong boses na aniya. Tumango naman ang Doña Belia. Iho, your dad's here. You might want to talk to him. Bulong na sambit pa sa kanya ng kanyang abuela. Dahil sa sinabing iyon ng kanyang lola ay sakalang niya nilingon ang kanyang ama. Sa totoo lang ay wala naman siyang sama ng loob sa kanyang tatay kahit nang itakwil siya noon at tahimik lamang ito. Ni wala siyang narinig mula dito. Sadyang hindi niya lang maiwasang isipin ang kanyang narinig kanina. Tumikhim si Nathan. Dad, aniya at lumapit dito. Niyakap niya ito at saka tinapik sa balikat. Agad naman itong tumugon at niyakap siya ng mahigpit. Tinapik din siya nito sa likuran niya at saka tipid ng ngumiti pagkatapos. Nang magkalas sila sa isa't isa ay naupo na silang tatlo. Pumwesto si Nathan sa gitna. Namayani ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo. Diretso lamang ang tingin ni Nathan habang ang kanyang ama naman ay nakatingin sa kanya. Maiwan ko muna kayong dalawa dito. I remember na may gagawin pa pala ako. Ang kanyang abuela ang bumasag sa katahimikan bago ito nagpaalam na aalis na. Hinalikan silang pareho ng kanyang ama sa pisngi bago ito umalis. How are you, son? Mula sa pagtanaw ni Nathan sa kanyang abuela, ay nalipat ang paningin niya sa kanyang ama nang marinig niya ang boses nito. Umangat ang sulok ng labi ni Nathan. I am good. I never thought that you would call me son. Nakakapanibago. Sa 5 taon ay ngayon ko na lang ulit narinig ang salitang iyan. Tumango naman si Alex Montemayor. 5 taon kang nawala. Your abuela called me and said na tinanggap ka na niya muli dito sa hacienda. I am proud that you already learned your lesson. May dumating na katulong at naglapag ng kape sa mesa. Inabot iyon ni Nathan at saka sumimsim doon bago siya nagsalita. Napatingin siya sa napakalawak na lupain ng asyenda ng mga Montemayor. Pag-aari niya ang asyenda noon. Siya ang tagapagmana nito. Ngunit ngayon ay hindi na siya sigurado. Hindi pa man ako itinakwil ni na abuela at mami noon, ay matagal ko nang natutunan ang leksyon ko. The moment Isabella left me, iyon na ang sampal sa akin. I don't care about the money and power. Ang gusto ko lang noon ay hanapin siya. Dahil nang magising ako kinabukasan at wala na siya, doon ko lang na-realize kung ano ba ang halaga niya sa akin. Tugon ni Nathan, nananatiling nakatulala lamang siya at pilit na sinasariwa ang mga nangyari noon. Masakit at punong-puno siya ng pagsisisi sa kanyang buhay. Hinanap niya si Isabela ngunit wala siya. He think she already left him and he just deserved it. Gago siya eh. You love her. Napalingon si Nathan sa kanyang daddy nang marinig niya itong magsalita. Naabutan naman niyang titig na titig ito sa kanya. Matamis siyang ngumiti. I do. I really love her. Tugon naman niya at muli niyang ibinalik ang paningin niya sa malawak na lupain na tila ba ay nakikita niyo doon si Isabela.
He was imagining na nandoon ang babae at nakangiting tumatakbo patungo sa kanya. At 5 taon na nakalipas, ngunit hanggang ngayon ay iyon pa rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Mas nadadagdagan pa nga. Dagdag pa ni Nathan. I really love her to the point that I don't want to look for another woman already. Siya lang ang minahal at mamahalin ko buong buhay ko, mabawi ko man siya o hindi. Pagpapatuloy pa niya. I am glad you're a one-woman man now. Napalingon si Nathan sa kanyang ama dahil sa sinabi nitong iyon. Totoo naman kasing iisa ang kanyang babae. Oo, at may kinakama siya noon bago niya nakilala si Isabela. He's a playboy, a womanizer. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi niya sineryoso. Natigil na rin iyon nang sa Isabela na ang nagpapainit ng kama niya. At ano pa ngayon na may nararamdaman na siya dito. He doesn't think na magagawa niya pang lumingon sa iba. How about you, Dad? Tumikhim si Nathan at ibinaling niya ang kanyang paningin sa kanyang tatay. Are you a one-woman man? Si Mami lang ba ang minahal mo? O baka naman ay kahit kayo na ay tumitingin ka pa sa iba? Nakita ni Nathan kung paano natigilan ng kanyang daddy dahil sa naging tanong niya. Tumikhim ito. Nag-iwas din ito ng tingin at napasimsim sa tasa ng kape. Nathan, I am paputol-putol na sambit nito. Napakuyom ng kamao si Nathan lalo na at hindi nito matuloy-tuloy ang sinasabi. Bigla ay nakaramdam din siya ng galit dito. Bakit tila yata ay mukhang guilty ang daddy niya at hindi magandang magawang tumingin sa kanya. Napabugas siya ng hangin. Nang muli niyang maalala ang narinig niyang pinag-uusapan ng kanyang abuela at ng kanyang daddy. Hindi kaya... He closed his eyes, then heaved a sigh. Pilit niyang kinokontrol ang sarili niya dahil wala naman siyang karapatang sumabog, lalo na at narinig niya lamang ang mga ito at wala namang kasiguraduhan iyon. I hope you stayed loyal to Mom, Dad. Aniya at saka siya sumulyap sa relo niyang nasa kanyang palapulsuhan. Mauuna na ako. Tumayo siya at iniwan ang kanyang daddy. Hindi niya hinintay pa ang magiging tugon nito. Pupuntahan niya lamang ang kanyang asawa. Pagsisilbihan niya ito lalo na at paniguradong hindi pa ito tapos sa trabaho. Plano niya sanang ipagluto ito, ngunit bigla siyang nawala sa mood. Baka pumangit lamang ang lasa nun kapag nagkataon, lalo na at ang dami niyang iniisip. Nagtungo si Nathan sa labas ng mansyon at muling sinakyan si Train. Minaoro niya ang renda nito at saka iyon pinatakbo. Dumiretso siya sa set. Agad na hinanap ng kanyang mga mata ang asawa niya. Mabilis niya naman iyong nakita. Ngunit nagsalubong ang magkabila niyang kilay nang maabutang katabi na nito si Fiero at pinupunasan pa ang asawa niya ng pawis sa noo. Napakuyom siya ng kamao dahil sa selos na nararamdaman niya. What do you think you are doing? Kunot noo ang tanong ko kay Fiero nang bigla na lamang ako nitong punasan ng pawis matapos akong maupo sa tabi niya. Katatapos lang naming kuhanan ni Zane. Magpahinga na muna raw at maya-maya ay matatapos na. Mataas na rin kasi ang sikat ng araw. Masakit na sa balat kaya bukas naman ulit. What? Can't you see? Pinupunasan ko ang pawis mo. Tugon naman ni Fiero na ngayon ay nasa leeg ko na banda ang kamay. Napairap naman ako. Alam kong pinupunasan mo ang pawis ko. It's obvious. What I mean is, bakit mo ginagawa yan? Paliwanag ko pa. Nakakapanibago lang kasi ang kinikilos ni Fiero. Oo at matagal na kaming magkakilala. Pero hindi naman siya ganito kalapit sa akin. We're not even that close para gawin niya ito sa akin. Marahan kong tinabig ang kamay niya at inusog ko ang upuan ko, ngunit sinundan niya pa rin ako. Ano ba? You're weird today. Naiinis ng tugon ko sa kanya. Bakit ang kulit-kulit ng lalaking ito ngayon? Kakaiba kumpara sa matalas niyang pinapakita. What? Pinapakita ko lang sa iyo ang isa sa mga katangian ko. Umarko ang kilay ko sa sinabi niyang iyon. Ano bang paki ko? Mukhang hindi ako siniseryoso ni Fiero.
Nakapagtataka lang kasi talaga at bakit siya ganito ngayon sa akin. Samantalang hindi naman siya ganito. At hindi normal sa kanya ang ganito. Just in case that you are planning to apply as my woman, pinapakita ko lang sa'yo na kaya kitang alagaan. Seryosong tugon nito. Dahil sa sinabi niyang iyon ay mas lalo namang nagsulubong ang magkabilang kilay ko. Did he take it seriously? Iyong tanong ko kagabi ay naging iba ba ang dating sa kanya noon? Hilaw akong natawa. I don't know kung ano ang magiging reaksyon ko. Fiero, nagsalubong ang magkabilang kilay ko. Are you serious? I was just asking last night. Hindi makapaniwalang sambit ko. Napatiimbagang naman ito at tinitigan ako ng berde niyang mga mata. Napabuntong hininga ito at kapag kuwan ay nag-iwas ng tingin. Just forget it. Sambit nito at saka umalis. Nailing naman ako. He's weird. Hindi ko na nga inintindi ang pinagsasabi niya kagabi, lalo na at ang alam ko ay pinapagaan niya lang ang nararamdaman ko. Hindi ko na inaasahang mukhang seseryosohin niya iyon. Ano yun? May gusto siya sa akin? Nailing ako. Napaka-imposible naman noon. Fiero is a mysterious guy. Masyado itong tahimik at maobserba sa paligid. At sa 5 taon na nakasama ko siya, ay masasabi kong hanggang ngayon ay hindi ko pa siya lubusang kilala. Kaya ay nakakagulat. Sinabi niya kagabi at kanina. Or maybe he's just fooling around. Gusto lang akong pagtripan noon, kaya ganun. Muli ay napailing ako. Bahala na nga siya dyan. Mabilis na natapos ang photoshoot ngayong araw. Inimbitahan ni Doña Belia ang team ni Zane na sa mansyon na kumain. Ayoko sana at gusto ko nang umuwi at ipapasyal ko pa si Ethan, ngunit pinilit ako ng Donya. Hindi na ako tumanggi lalo na at pagkain ang pinag-uusapan namin dito. How was the photoshoot? Ani ng Doña Belia nang nasa hapag na kami. Si Zane ang sumagot. It's good, madam. It's a really good idea na isinama ko si Nathan dito. Napakalakas ng chemistry nila ni Isabela. Sobrang bagay nilang dalawa. Anito at lumingon sa akin. Hindi naman ako naimik. Ngunit sa gilid ng mata ko ay nakita kong napalingon sa akin si Fiero. Habang sa unahan ko naman ay si Nathan. Oh wow! May I see it, Zane? Saad ng Doña Belia dito. Sila lang namang dalawa ang nag-uusap. Ngunit ang mata ng nasa hapag ay nasa amin ni Nathan. Sure, madam. Hahayaan kong makita mo. Or if you want, I'll give you a copy. That would be great, Zane. Thank you. Mabuti at natapos na ang dalawa sa pag-uusap. Natahimik na rin ang hapag hanggang sa matapos kaming lahat na kumain. Isa-isa na ring nagpaalam na magpapahinga na muna, lalo na at pasado 12:00 pa lamang ng tanghali. Samantala ay hindi na ako nagtagal pa doon. Nilapitan ko ang Doña Belia nang makita ko itong kausap na naman si Fiero. Masinsinan iyon at halata mong seryoso sila. Tumikhim ako dahilan upang makuha ko ang atensyon nila. Naputol sila sa pag-uusap. Isabela, nakangiting sambit ng Doña Belia sa akin. Samantala ay seryoso naman ang itsura ni Fiero nang bumaling sa akin. Mauuna na ho kami, Donya. Simpleng tugon ko dito. Oh, okay iha, ipapahatid na kita sa driver. Naghihintay na siya sa'yo sa labas. Umiling ako. Kasama ko ho si Fiero. Siya ho ang magmamaneho, right? Baling ko kay Fiero, ngunit umiling ito. Isabela, pwede bang mauna ka na? May pag-uusapan pa kaming importante ni Doña Belia at matatagalan pa kami. Nagsalubong ang magkabilang kilay. Ilang beses na silang nag-usap. Napapaisip na talaga ako kung tungkol saan ba ang pinag-uusapan nilang iyan. Gusto kong kausapin si Fiero. Ngunit sa tingin ko ay hindi ako makakakuha ng sagot dito, lalo na at hindi maganda ang timpla ng itsura nito. Mukha itong galit na hindi ko maiipaliwanag. Kaya naman ay hinayaan ko na lamang ito at saka ko inabot ang susi ng sasakyan ko dito. Sige, mauna na ako. Ani ko at lumabas na matapos kong magpaalam sa kanila. Pagkalabas ko ng mansyon ay naghihintay na nga ang sasakyan sa akin sa labas.
Habang naglalakad ako papalapit doon, ay hindi ko maiwasang mapatingala sa kalangitan. Lalo na nang makita kong nangingitim na naman iyon at parang bubuhos na ang malakas na ulan anumang oras. Kaya naman ay nagmamadali na ako sa pagpasok ko sa loob ng sasakyan. Agad ko ring kinabit ang seatbelt ko sa katawan at saka hindi tumingin sa driver na sinabi ko ang address ko. Matapos noon ay pinikit ko ang aking mga mata at sumandal sa upuan. Sumakit bigla ang ulo ko at nakaramdam ako ng pagod. Huminga ako ng malalim nang tuluyan kong maramdaman ang pag-andar ng sasakyan. At dahil na rin siguro sa pagod at kulang ko sa tulog, ay dinalaw ako ng antok. Nagising naman ako nang maramdaman kong hindi na gumagalaw ang sasakyan. Nang idilat ko ang mga mata ko at nang mapalingon ako sa labas, ay nakita kong sobrang lakas ng ulan at halos wala akong makita dahil sa kapal ng hamog doon. Bumaling ako sa driver para magtanong, "Nasaan na tayo, Manong Nathan?" Gulat na saad ko nang makita ko itong nasa driver's seat. What is he doing here? At bakit siya ang kasama ko dito? I said, "What are you doing here? Bakit ikaw ang kasama ko dito?" Halos mag-hysterical ng saad ni Isabela kay Nathan. Kita pa ni Nathan kung gaano manlisik ang mga mata ng asawa niya sa kanya. Sa totoo lang ay hindi naman talaga pinagplanuhan ni Nathan na siya ang magmamaneho ng sasakyan at maghahatid sa asawa niya, lalo na at may dala naman itong sariling sasakyan. Nagkataon lang napapasok siya sa mansyon at naabutan niyang nasa labas si Manong Edgar at naghihintay sa kung sino. He asked him kung sino ang hinihintay ng Manong Edgar at nang sabihin nito na si Isabela nga ang ipagmamaneho, ay kinausap niya ito na siya na lang ang maghahatid. Ayaw pa nga ng matandang pumayag, ngunit kalaunan ay binigay din sa kanya ang susi ng sasakyan. Hindi niya na ito natanong kung bakit kailangan pang ihatid si Isabela, samantalang may sarili naman itong sasakyan at kasama ang fiero na iyon. He doesn't give a damn about that guy. Ang importante ay makasama man lang niya ang kanyang asawa. "Ihahatid ka." Mahina ang boses na sambit niya dito. Napaismi dito. Kung ganoon ay ano pang ginagawa natin dito sa gitna ng daan ng kalsada? Bakit hindi ka pa nagmamaneho? Pasinghal na anito sa kanya. Napailing siya. "We're stuck." "Ano? Anong we're stuck?" Muling napailing si Nathan. "Hindi ko alam, pero biglang tumirik ang sasakyan. Kanino ko pang sinusubukang paandarin ito pero wala talaga. We're already here for about 20 minutes. Aniya naman. Nagulat nga siya at kung kailan sobrang lakas ng ulan sa labas na halos wala na siyang makita dahil sa mabibigat na pagbagsak ng tubig ay saka naman tumirik ang sasakyan. "Pinaglololoko mo lang ako. Gusto mo lang akong maipit ngayon dito." Tugon naman sa kanya ni Isabela at saka nakita niya ang pagtanggal ng seatbelt sa katawan nito. "What are you doing?" Salubong ang magkabilang kilay na tanong ni Nathan sa asawa niya. Napaismi dito. "Move to the back seat at ako ang magpapaandar ng sasakyan. Baka pinaglololoko mo lang ako." "What? Why would I do that? Isabela, I already told you, nasiraan tayo." Aniya naman ni Nathan. Nanatili siyang nakaupo sa driver's seat. Hindi siya umalis doon kahit nagpupumilit ang asawa niya. "Bakit? Hindi ba at ganyan naman talaga ang ginawa mo sa akin noon? Madalas mo akong utuin at linlangin para lang makuha mo ang kagustuhan mo. Malay ko bang ganoon na naman ngayon?" Nakakainsulto namang sambit sa kanya ni Isabela. Hinawakan pa siya nito sa balikat at itinutulak siya patungo sa driver's seat. Natigilan naman si Nathan. Tinamaan siya sa sinabing iyon ng asawa niya. At hindi niya ito masisisi kung ganoon ang naiisip nito ngayon dahil totoo naman ang sinasabi nito na madalas niya itong linlangin noon para lamang sa sarili niyang interes. Kaya naman ay kahit ayaw niya ay kinalas niya ang seatbelt sa katawan niya at saka siya tahimik na lumipat sa passenger seat. Agad din namang lumusot si Isabela mula sa backseat at nagtungo sa driver's seat. Inalalayan pa nito si Nathan at nahihirapan itong makalipat.
Subalit ay tinabig lamang ni Isabela ang kamay niya at pinalo iyon. "Huwag mo nga akong hahawakan," aniya nito sa kanya. Nasakta naman si Nathan dahil doon. Nag-iwas na lamang siya ng tingin at baka mabasa pa nito sa mga mata niya ang kirot na nararamdaman niya. Mula sa gilid ng kaliwa niyang mata ay nakita niyang sinusubukan ni Isabela na i-start ang sasakyan. Mabubuhay naman ang makina, ngunit kalaunan ay mamamatay. Inis na napatili si Isabela. Naihilamos pa nito ang magkabilang kamay niya sa mukha niya. "Ano bang kamalasan ang dala mo at pati ako ay dinamay mo?" Galit na saad nito sa kanya. Sinamaan pa siya nito ng tingin at saka napabuga ng hangin. "I told you, we are stuck." Tugon na lamang ni Nathan. Hindi niya inintindi ang sinabi nito kahit sa loob-loob niya ay naaapektuhan na siya. "Alam ko, pero ano, ganito na lang ba? Hindi ka ba gagawa ng paraan para lang makaalis tayo dito ha, Nathan? Hindi ko nga alam kung nasaan na tayo." Galit pa rin na saad nito. "Kailangan kong makauwi. Naghihintay sa akin ang anak ko." Pabulong na sambit nito, ngunit hindi iyon nakatakas sa pandinig ni Nathan. Napatitig siya sa asawa niya. Noon pa man ay hindi talaga siya kinatatakutan ni Isabela. Sasagot at sasagot talaga ito, lalo na at kapag nasa tama siya. Pero ngayon, habang tinititigan niya ito, he could really tell that she has changed. Hindi na ito ang asawa niya noon, na kahit papaano ay may nakikita siyang lambot sa mga mata nito. Pero ngayon ay purong galit na lamang ang nakikita niya dito. Anger changes her. Binago ito ng mga nagawa niya dati noon. At hindi niya ito masisisi kung bakit ganito na ito ngayon. Kung bakit ganito na ito magsalita at kung umasta. He understands her. Binago niya ito and he wanted to blame himself for that. The Isabela he's looking right now is no longer the sweet innocent Isabela before. "I am sorry." Pabulong din na sambit ni Nathan dito. "Patawarin mo ako kung nadamay ka pa sa kamalasang dala ko." Dagdag pa niya. Napaismid naman si Isabela. "Oo, at totoo namang malas ka. Ikaw ang nagdala ng kamalasan sa buhay ko." Sambit nito at saka pumihit paharap sa backseat. Inabot nito doon ang bag na dala nito at saka binuksan iyon. She fished her cellphone inside. May kung anong tinapa doon si Isabela. Ngunit ilang segundo lang ay napabuga ito ng hangin ng malalim. Walang signal. Papaano ako makakatawag ng tulong nito? Galit na saad nito. Naluluha pa nga ito dahil sa frustration. Pinanlisikan siya nito ng tingin matapos siyang mag-sorry. "Pwede ba? Would you stop saying sorry? Hindi ko yan kailangan. Ang kailangan ko ngayon ay makauwi ako ngayon mismo sa amin, lalo na at palakas ng ulan." Mahina lamang ang boses ni Isabela, ngunit punong-puno ng diin ang pagkakasabi nito. Tumango si Nathan. "Don't worry Isabela, makakauwi ka sa inyo, gagawan ko ng paraan." Marahang sambit niya habang nakatitig siya sa mga mata nito at sa kanya binuksan ang sasakyan. Nagmadali siyang lumabas at baka mabasa pa sa loob. Malamig na hangin ang sumalubong kay Nathan paglabas niya, dahilan upang otomatikong manginig ang katawan niya. Ang lalaki rin ay nabigla sa patak ng ulan sa balat niya at masakit ang pagbagsak noon. Gayunpaman ay hindi niya iyon inintindi at nagtungo siya sa unahan. Mabilis ang kilos niyang binuksan ang compartment at tiningnan kung ano ba talaga ang sira ng sasakyan. Ngunit dahil bukod sa 5 taon na ang nakalipas nang huli siyang nakapagmaneho at dagdagan pa ng malakas na pagbuhos ng ulan at paghampas ng hangin sa balat niya, ay hindi niya magawang makapag-focus para makita kung ano ba ang mali ng sasakyan ngayon. Nilalamig na rin siya at nanginginig na ang kanyang mga daliri. Napayakap siya sa daliri niya. Ngunit mas lalo lamang siyang nilalamig dahil doon. Matapos niyang kalikutin ang ilang parte ng sasakyan, ay binuksan niyang muli ang passenger seat at saka dumungaw si Nathan doon. "Can you start it?" Nanginginig ang boses na kausap niya kay Isabela dahil sa lamig na unti-unting nanonood sa kanyang sistema. Tahimik naman siyang sinunod nito,
Ngunit katulad kanina, ay namamatay pa rin talaga ang makina. Nathan doesn't know what's wrong. Bakit tumirik ang sasakyan gayong may gas pa naman iyon? Wala pa rin. Saad ni Isabela sa kanya. Frustrated pa rin ang boses nito. Tumango siya. Try it once again. Susubukan kong itulak ang sasakyan. Nangangatal na ang labing aniya. At mabilis niyang sinara ang pinto at agad siyang nagtungo sa likod noon. Itinukod niya ang kanyang magkabilang kamay sa trunks noon at sa kanya binuhos ang lakas niya at nagsimula siya sa pagtulak noon. Ngunit napagod na lamang si Nathan sa ginawa niyang iyon ay hindi pa rin mag-start ang makina. Muli siyang nagtungo sa passenger seat. Wala talaga? Tanong niya kay Isabela. Sa tingin mo ba ay nandito pa rin tayo ngayon kung nag-start na ang sasakyan? Sarkastiko at galit pa rin nasambit sa kanya nito. Napatango naman siya at hindi inintindi ang sinabi nito. I will try to ask for help. Maghahanap ako ng maaaring makatulong sa atin dito. Isasara ko na ang pinto. Please lock it, okay? Teka, bakit saan ka pupunta? Ani naman ni Isabela sa kanya. Maghahanap ako kung may malapit bang bahay dito at hihingi ako ng tulong. Hindi tayo pwedeng manatili dito buong maghapon. Lalo na at nakikita ni Nathan na palakas ng palakas ang ulan. Kaunting ulan pa ay babaha na dito ngayon sa daan. Baka mapahamak lamang sila kapag nagkataon. Okay, dalian mo. Don't you leave me here. Ngumiti siya at tumango kay Isabela. Galit ang boses ng asawa niya, pero ang sarap sa pakiramdam na banggitin nito ang buo niyang pangalan. I won't leave you here. I promise I will be back, wife. Malambing at nakangiting aniya. At bago pa man makapagprotesta si Isabela sa itinawag niya dito, ay mabilis na niyang isinarado ang pinto. Mahirap na at baka masungitan lang siya nito. Nagpalingaling nga si Nathan sa paligid at naghanap ng bahay na maaari niyang paghinga ng tulong. Ngunit wala palang kabahay-bahay sa lugar na iyon kung saan sila nasiraan. Puro lamang mga pananim na palay at puno ang nakikita niya. Kaya naman ay kahit nilalamig na si Nathan ay sinuong pa rin niya ang daan. Sinalubong niya ang malalakas na hangin at malalaking patak ng ulan sa kabila ng lamig na kanyang nararamdaman. Kailangang makauwi ng asawa niya kahit anumang mangyari. Naghihintay ang anak nila dito. At sa ngayon ay iyon ang pinakamahalaga. Kalahating oras na ang nakalilipas simula nang magpaalam si Nathan na hihingi ng tulong sa kung saan. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nakakabalik. Naiinip na si Isabela at kung ano-ano na ang naiisip niya. Papaano kung palabas pa lang ni Nathan nahihingi ito ng tulong pero ang totoo ay iiniwanan na siya nito dahil sa pagsusungit niya kanina. Napabuga siya ng hangin at saka siya napalingon sa labas. Mas lalo pang lumakas ang ulan. Nakikita niya rin ang unti-unti nang bumabaha sa daan. Kailangan niyang makaalis dito at baka sinabotahin na talaga siya ng lalaking iyon. Sa pangalawang pagkakataon ay muli siyang napabuga ng hangin at kinuha ang cellphone niya sa kanyang bag. Tiningnan niya kung may signal na ba. Ngunit katulad kanina ay wala pa rin talaga. Madali lang sanang humingi ng tulong. Isang tawag lang kay Isabela kay Fiero ay dadating kaagad ito. Pero wala. Ni ultimo signal ay hindi nakikisama. Napatingala si Isabela nang bigla ay magtubig ang kanyang mga mata. Gusto niya nang makauwi. Namimiss na niya ang anak niya. Paniguradong hahanapin siya nito. Pero papaano siyang makakauwi kung ang nag-iisang pag-asa na lamang niya na mangyari iyon ay hanggang ngayon ay wala pa at hindi pa rin nakakabalik. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Nasaan na ba kasi ang lalaking iyon? Palingalinga si Isabela sa labas. Umaasang matatanaw niya si Nathan. Ngunit katulad kanina ay walang Nathan na sumulpot sa kanyang harapan. Humanda talaga sa kanya ang lalaking iyon oras na iniwan siya nito. Napatungo si Isabela sa manibela ng sasakyan. Napasinghot siya. Hanggang sa hindi niya namalayang pumatak na naman pala ang mga luha niya. Napakuyom siya sa kanyang kamao. Kung ano-ano na ang pumapasok na senaryo sa kanyang isipan. Paano kung abutin siya dito ng gabi?
Napailing siya sa itinatakbo ng isipan niya ngayon. Hindi pwedeng mangyari iyon. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makaalis dito. Kaya naman ay nakapagdesisyon siya na manghihingi na rin siya ng tulong, lalo na at baka iniwan na talaga siya ni Nathan sa ere. Baka ay nainis na ito sa kanya kanina at nagkunwari na hihingi lang ng tulong, pero ang totoo talaga ay hinayaan na siya nitong mag-isa. Bigla ay nagngit-ngit siya sa galit. Humanda talaga sa kanya si Nathan. Akmang bubuksan na sana niya ang pinto ng sasakyan at handa na siyang lumabas doon nang matigilan naman si Isabela nang makita niya ang paparating na si Nathan. May kasama rin itong isang lalaki. Nang makalapit nga ang mga ito sa kanya ay kinatok ni Nathan ang passenger seat. Pinagbuksan niya iyon kaagad. "What took you so long?" Bungad na sambit niya pa dito. Nailing ito sa kanya. "Pasensya na kung natagalan ako. Walang kabahay-bahay banda sa lugar na ito. Sa unahan pa ako nakapaghanap ng maaari nating paghinga ng tulong." Mahina ang boses sa sambit nito. Napatango siya. "Akala ko ay iniwan mo na ako." Hindi niya na nga naiwasang maibulalas iyon. Umiling naman si Nathan. "I won't leave you here. I already told you that, wife. Hindi kita papabayaan dito." Marahang tugon nito. Hindi siya nakapagsalita. Bigla ay naumid ang kanyang dila. "Okay, salamat kung ganun." Simpleng tugon niya na lamang dito. Tumango naman si Nathan. "Try to maneuver the car now, Isabela. Itutulak namin para makaalis na tayo dito." Sambit ni Nathan sa kanya. Napansin pa ni Isabela na nangangatal na ang labi ni Nathan at namumutla na rin iyon dahil sa lamig. Nag-iwas ng tingin si Isabela dahil doon. Bigla ay nakadama siya ng konsensya at kung ano-ano ang pinag-iisip niya dito kanina. At nahusdagahan niya pa nga ito. "Isabela?" Napatikhim siya at napatango kay Nathan nang marinig niya ang pagtawag nito sa kanya. "Sige," aniya na hindi pa rin makatingin kay Nathan. At mula sa gilid ng mata niya ay nakita niya ang pagtango nito at saka nito isinara ang pinto ng passenger seat. Kinontrol ni Isabela ang manibela ng sasakyan nang magsimula na nga sina Nathan sa pagtulak noon. Ngunit 5 minuto pa lamang ang nakakalipas ay muli na naman siyang kinatok ni Nathan. Hindi nakakayanin. Palakas na ng palakas ang pagbuhos ng ulan. Malayo pa naman ang bahay dito ni Cesar. Pagtukoy ng Nathan sa kasama nitong lalaki matapos nitong buksan ang pinto. "Ano bang plano mo kung ganon? Hindi ba ako makakauwi ngayon?" Natataranta na ang boses sa sambit ni Isabela kay Nathan. Napabuga ng hangin si Nathan at napatungo. Naiiling ito. "I am sorry, Isabela, pero hindi kita maihatid ngayon sa inyo. Nasa kabilang bayan pa raw ang mekanikong mag-aayos ng sasakyan. Hindi rin ito makakauwi lalo na at mataas ang baha sa unahan. Mahirap nang makadaan ang mga sasakyan. Ang maaari na lang nating gawin ngayon ay magpalipas ng gabi sa bahay nila Cesar." Hindi nakapagsalita si Isabela. Gusto niyang magalit. Gusto niyang sisihin si Nathan. Ngunit alam naman nilang pareho na walang kasalanan si Nathan. Hindi niya ito maaaring sisihin lalo na at gumawa na ito ng paraan para makauwi sila sa kabila ng malakas na ulan at hangin. Dagdagan pa ng baha na unti-unti na ring tumataas. "Patawarin mo ako kung hindi kayo makakauwi sa anak natin. Sa anak mo." Malumanay na sambit ni Nathan. Agad na pinalitan ito ang huling sinabi. Napabuga ng hangin si Isabela. Sinulyapan niya si Nathan at nakita niyang lamig na talaga ang itsura nito. Tila isang basang sisiw na ito. Napabuga ng hangin si Isabela. She doesn't want the idea na magpapalipas siya ng gabi kasama ang isang Nathan Montemayor. Lalo at mahirap iyon sa kanya at galit siya dito. Pero ano ba nga ang magagawa niya? Kesa ang mapahamak siya dito. Hindi pwedeng mangyari ang bagay na iyon, lalo at naghihintay sa kanya si Ethan. "Wife?" Pagkuha ng atensyon niya ni Nathan. Napabuga siya ng hangin at hindi niya inintindi ang sinabi nito, lalo na at ang dami niyang iniisip. Ano pa nga ba? Tanging nausal na lamang ni Isabela.
Napapikit siya at hinihiling na sana ay tumila na ang ulan at mawala na ang baha. Dahil kapag nangyayari iyon, kahit pagaano kalayo ang San Carlos ay handa siyang lakarin iyon makauwi lamang siya. Matapos maigarahe ang sasakyan sa gilid ng daan, ay lumabas na siya ng sasakyan at saka nila sinuong ni Nathan ang daan. May dala namang payong si Cesar at pinagamit iyon sa kanya. Habang si Cesar at si Nathan ay basang-basa na. Nahirapan silang suungin ang daan, lalo na at sobrang taas na ng baha. Aabot na iyon malapit sa kanyang tuhod. Nathan offered Isabela na bubuhatin na lamang siya nito pero tumanggi siya. Ayaw niyang magpabuhat dito. Ayaw nga niyang maglapat ang mga balat nila. Ay! Ani ni Isabela nang muntik na siyang matumba. At kinain na nga siya ng sinabi niya at siya na mismo ang napakapit kay Nathan. Napahawak siya sa braso nito. Are you okay? I told you, I'll carry you. May pag-aalala sa boses na ani. Naman ni Nathan mula sa gilid niya. Inalalayan siya nito at baka matumba siya. Malakas na rin kasi ang agos ng baha na ani mo'y ilog ang dinadaanan nila. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sambit naman ni Isabela dito at saka ito nagpatuloy sa paglalakad.